Magandang umaga po sa bawat isa at ngayon po ay so, kamusta po ang inyong linggo? Mami. Galing mo ba? So, tayo po ngayon ay nasa series ng amin pong ng patungkol sa healing. At yung kapangyarihan po na atin pong nalilimutang gamitin. Okay? So, yung kapangyarihan po na magpagaling sa pangalan ni Jesus, hindi mo sa atin para sabihin niya. So, dito po sa naibahagi ni Dr. Jonathan David about sa God's healing, gift of healing and power. So, kasama po dito sa, kung binasa niyo po, yung GC natin ng Jesus, yung JFDC Baclaran Bacoor, ay nakalagay po ito, unang-una, saan po nanggaling yung sickness, ano po ang pinagsimulan. So, hindi po sa Lord yun, dahil sabi nga kinreate niya ang tao na spiritually perfect. At kasama po, na spiritually perfect, kasama po doon yung ating kalusugan. Tapos, psychologically, emotionally, and physically perfect din. At isang biyaya po ng Panginoon, dahil sa kasalanan, ayan, yung pong single act of disobedience, dahil sa kanya pong magsuway. Kaya nga sabi ko, mga tatay, mga asawa, sa inyo po unang binigay ng Panginoon ng command, kapareho kay Adan. Hindi po sa babae. Kaya mga nanay, huwag kayo masyadong, huwag masyadong, kumbaga partner po kayo sa mga may asawa pa. Wala na kami asawa ni Anet. Partner po kayo, isang biyaya po ng Panginoon na samantalahin nyo. Samantalahin nyo na makapunta kayong mabilis sa destiny na inilaan sa inyo ng Panginoon. So, yung pong pagkaalis sa presensya po ng Panginoon, yun po yun, hindi naman namatay ang tao, di ba? Yung magkasala. Physically, hindi namatay, pero spiritually, hindi na nila naranasan yung presensya ng Panginoon dahil nakita nila mubut-hubad sila. Dati naman na sila mubut-hubad. Okay? So, tapos yung pong nag-cause ito ng spiritual, psychological, at physical tragedy sa mga tao. Tapos, yung how people become sick. Ayan, kasi kinalimutan po yung mahalaga. Ano po yung mahalaga? Mahal at alaga. Ayan. Hindi natin minamahal yung ating sarili, yung ating physical na katawan. Minsan ang mahal lang natin yung mga gusto natin. Gusto natin makamit, gusto natin maabot, pero yung mismong katawan natin, inaabuso natin. Yan, yung mga mahilig mag-browse na hindi naman kailangan mag-browse ng tuloy-tuloy. Inaalagaan niyo pa ba yung mata niyo? Nakaano sa Blu-ray light, naka-expose palagi. Kaya nga minsan bata pa lang mga nakasalamin na. Yan. Kaya nga sabi ko nga po kanina, bilib ako doon sa mga driver paglinggo ng mga matatanda na walang salamin habang nagda-drive. At pang-apat po, yung God's provision for healing. Ito po tinalakay natin last week, yung Jehovah Jireh, the Lord is my provider. Jehovah Rapha, the Lord is my healer. Jehovah Nissi, the Lord is my banner. Ang tanong, nagagamit niyo po ba yung may? Ano na po ba ang nireveal ng Panginoon sa inyo kung sino siya sa inyo? Jehovah Shalom, the Lord is my peace. Sa kabila ng mga problema, pagsubok, naandun pa rin ba yung kapayapaan nyo? Jehovah Raah, the Lord is my shepherd. You shall not want. Dahil lahat po ng need natin, isinupply na ng Panginoon. Nakukuha nyo ba ang inyong need? Pag hindi pa, bakit? Yan. Jehovah Shidkenu, the Lord is my righteousness. Hindi ko tayo makakapunta sa langit dahil sa kung anong ginawa natin, kundi yung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin, at yung pong Jehovah Shammah na
the Lord is present. At kasama po dito na yun pong anointing natin with oil, sabi nga po, oil is symbolic of the Holy Spirit, oil symbolizes the light, and oil is symbolic of healing. Now, ini-encourage ko po yung mga mananampalataya, kung meron kayong baby oil, okay, huwag naman cooking oil, na ipapahid nyo, panalangin nyo na yung kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na mag-manifest habang pinapahira nyo yung oil, kahit yung personal na katawan nyo. Sabi ko nga although sa akin ang pinapahid ko po magnesium oil. At yung kung kasama na doon yung panalangin, hindi lang yung oil ang magsasabihin nga na papagaling. We are not applying it as a medicine. Although may mga medicinal oil po ngayon. But as a symbol of healing, looking to the Holy Spirit to impart His healing power. At sabi nga po sa Jeremiah, ay sa Santiago, sabi nga, yung panalangin po na may pananampalataya. Kaya kung kayo lamang po, yung may malakas na pananampalataya sa inyong pamilya, yung iba ay hindi pa believe, ng Panginoon, o kulang pa yung pananampalataya, i-share nyo rin po yung word bago nyo ipanalangin. Kung hindi pa tumatanggap sa Lord, i-deal nyo po yung sa pagpiling repentant at pagtanggap ng kanyang kamalian. At sabi nga po kung may sakit, yung panalangin na may pananampalataya, baka naman nalangin kayo, hindi nyo pinapanampalataya na maliligtas ang inyong sambahayan. At hindi rin kayo nagpapagamit sa Lord. Lord, gamitin mo yung iba. Gamitin mo yung social media para maabot itong hindi ko paligtas na kamag-anak. Malilit kong narinig ko sa prayer. Lord, gamitin mo yung mga taga dun sa kanila na mananampalataya na para abutin sila. Pero pinag-pray nyo na ba sa sarili nyo? Lord, gamitin mo ako para maabot sila. Kasi kung hindi ka nag-aaral ang pag-share ng gospel, hindi ka magagamit. Okay? Kahit sa place ng trabaho yan, kahit nasa bahay ka lang, kahit na nasa malayong lugar pa, kaya mong abutin eh. Ang problema, hindi mo ginagawa. Yung Matthew 28:20. Okay? So, sabi po dito, faith is based only on what God's Word declares. Meron pong mga udyok ang Holy Spirit kung sino yung papanalangin nyo. Hindi po lahat. Pero kung nakita nyo na may pangangailangan at kayo po ay inudyokan, gawin nyo agad. Kung na Lord po ba yan? Hindi mo magsasabi ang Lord ang hindi niya pinapagawa na wala sa kanya salita. So, faith knows the will of God. Faith has a definite objective. Faith asks and receives. Faith has a right motive. And faith has a bold confession. Faith acts in agreement with our confession. And faith continues steadfastly. Faith gives glory to God. So, bago po tayo tumuloy sa ating sa mensaheng pinapabot ng Panginoon ngayon, ay tinatawagan ko po yung isang magpapatotoo kung paano kanya pong pananampalataya ay patuloy. Sabi ko nga po etong dalawang kamanggagawa ay nakita ko yung kanila pagiging strong sa kabila ng mga biglang atake. Alam nila kung ano dapat gawin. At tinatawagan ko po si Elder Romina, yung pag-ipatotoo, nagulat siya. Yung pag ginawa sa kanya ng Lord, nung time na inatake siya, maraming atake. Maraming klaseng atake. Kung ano mga atake yun. Gulat ako doon. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Na-share ko po kasi kay Pastora. Pwede ba sabihin ko ba siya? Kasi po si Sister Jade, kung hindi po natin alam, di ba na-hospital siya nitong Wednesday ba? Thursday. So, na-hospital po siya, nag-text po siya sa akin. Dahil, yung naglalakad daw siya sa LRT, biglang sumakit yung dibdib niya hanggang likod. So, ang ginawa niya, parang may bumulong daw sa kanya na dumiretso na siya ng ER. So, dumiretso po siya ng San Juan de Dios. At tinanong ko nga siya sabi ko, sino kasama mo? Kasi syempre pag sa hospital ka, di ba, kailangan may profile. Sabi niya, wala. In-encourage ko lang siya, tapos nag-pray po ako after ko siya matay.
weeks. Tapos nasabi ko kay Pastora, nangyari din po sa akin yun na nung nasa recto po ako nung namimili ako, bigla pong sumakit yung dibdib ko, tapos hindi ko maigalaw yung kamay ko hanggang likod masakit. So ginawa ko yung inhale, exhale, kasi parang iisipin kagad natin, baka ina-atake na tayo sa puso, di ba? So yung po muna yung una kong ginawa. Tapos nakapagbayad pa po ako doon kasi may order sa akin. Nasa isip ko yung order, babayaran ko, mahatid ko. Tinext ko po kagad si Ayo. Sabi ko, daanan mo ako dito sa sa recto. Sabi ko, masakit yung dibdib ko. So, buti na lang po that time, available po siya. Kasi ang nangyayari po sa amin, sumasabi ako sa trabaho niya, bumababa ako ng Delpan, tapos pupunta lang po ako ng recto. So, nung nasundo niya po ako, dumiretso po kami sa hospital. So, doon po sa hospital, nung nagpipray pa rin po kami, salamat sa Panginoon kasi yung nangyari po sa akin yun na yung sobrang sakit sa dibdib. Nung in-ECG po ako, tapos mga lab test, tapos may parang physical exam na pinagawa sa akin. So, muscle pain po pala siya yung sa heart natin, may mga muscle daw po dyan. So, dahil kaliwete po kasi ako, so masyado daw na-over-fatigue. Parang ito lagi kasi nagagamit ko. So, andun po yung binigay ng Lord na healing kasi during that time, no, yung tulad ng sinabi ni Pastora Susan, binigyan tayo ng Lord ng kapangyarihan upang ipanalangin natin yung sarili kagad natin, di ba? So, yun yung binigay sa akin ng Lord, yung Exodus 14:26, that I am the God that healeth thee. Yung pinahawakan ko po yun. At the same time, naging aware na po ako na every time sasakit yung dibdib ko, hindi na po ako nag-overthink kasi di ba minsan yung sobrang pag-iisip natin, hala, may sakit na yata ako sa puso. Nakakadagdag po kasi ng yung stress sa atin. No? At dahil stress ka, nagmamanifest po talaga sa katawan natin. So yun po, hindi ako nag-overthink. No? Mas inisip ko na yung sinabi ng doktor na kailangan na yung pahinga nga po kasi ang nangyayari po talaga sa akin, yung bang magluluto, tapos namamalansya, naglilinis. So talaga sobra yung gamit ko sa left arm ko. So yun po yung paalala sa atin na yung mahalaga nga, mahalin at alagaan po talaga natin yung katawan natin, lalo na magpi-50s na tayo, yung edad natin. Yun yung paalala na yung take care natin yung temple ni Lord kasi yun ang pinaalala ni Lord sa akin na gusto mo tayong minsan gamitin ng Panginoon pero dahil weak na yung physical body natin, hindi natin magawa yung pinapagawa ni Lord. So yun yung paalala ng Panginoon na tayo po ay temple ng Banal na Espiritu at kailangan po talaga na alagaan natin ang ating mga pangangatawa. Yun po. Kaya salamat sa Lord sa presence of mind at patuloy na paalala ng Banal na Espiritu kung ano yung mga dapat natin gawin during that time na tayo po ay andun yung mga atake ng kaaway. Amen po. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Meron pa po ba gusto magpatotoo ng kagalingan? Sabi nga po yung paano binanggit niya Sister Mina na yung kaisipan natin na makita po natin na kailangan na patuloy na angkinin natin yung kanyang salita. Okay, pakibasa po. Jeremiah 30:17. Nandun dito si Jeremiah. Okay. Yan. Pakibasa po. Sapagkat panumbalitin ko sa iyo ang kalusugan at paglalangin ko ang iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Sa Malakay 4:2, Malakias. Ngunit sa inyo na napapangaral sa akin ay sisikat ang aking katarungan, na tulad ng araw, at ang silang nito ay magpapagalinis ninyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga huyang pinalayas sa puno. Okay. So, sabi po dito, nagpaparangal sa akin. Tanong, pinaparangalan niyo ba ang Panginoon? The way ng paggamit po natin ng ating katawan, the way na tayo ay nagpapahinga, the way na atin pong aware tayo sa ating mga pinagkakakain at iniinom. Lalo na po yung mga health drinks o yung mga mga cobra. Energy drink. Ayan, nakakasama po sa kalusugan. At sabi ko nga po, kung makikita nyo yung
sa natural healing. Sabi ko, Lord, grabe naman to, yung mga parasite sa katawan. Mga uod. Buhay pa tayo meron ng parasite. Kasi nga, sabi nga, yung mga kinakain natin ngayon, na sabi nga, more on sa mga antibiotic, yung mga feeds ng pinibigay para mas mabilis lumaki ang manok, ang baboy. Sabi niya, kinakain natin, o dinasa katawan din natin. Hindi naman akma para sa katawan ng tao yan. Sabi ko, kaya pala may mga cage-free na chicken na binibenta ng mas mahal. So, yun po yung makita natin. So, ngayong umaga po, sabi nga yung ating pagpapatuloy, God heals through Christ atonement. So, ito po ay kasama sa manual ni Dr. Jonathan David na God's gift of healing and power. Okay? So, the truth, yung po ating healing through Christ atonement. Every blessing we receive from God comes to us through Christ's victory at Calvary. Alam na po natin yan, kasama po dyan yung healing. Kaya nga po yung psychological healing natin, yung crown na inilagay sa kanya, yung koronang tinik sa kanyang ulo, kasama po yun. Bakit isip pa tayo ng isip ng kung ano-ano na hindi naman nakakatulong sa kalusugan ng ating physical na katawan. Yan. So kasama po yun, healing. At yung kanyang sugat sa kanyang katawan, kasama na rin po yun. At sabi nga po, yun pong atonement, ang ibig kong sabihin, at one meant with God. Yung kanya pong atonement. So, ang purpose po nito is to restore us to oneness with God in a single act of God's divine intervention and also to restore all that man had lost as a result of the fall. Kasi nga po, ang namana natin, yung kasalanan na kay Adan. At kung kumain pa po sila doon sa bunga ng Tree of Life, ay hindi na po tayo matutubos. Kaya nga nilagyan ng mga kerubin yun para hindi na po sila, hindi nila makain at hindi na manatili sa kasalanan. Dahil kung hindi na po tayo maililigtas ng ating Panginoong Jesus. Kung nakain po yun ng ating ninuno. So, one of the things he lost was health and strength. Kasi nga, araw-araw kasama nila yung presensya ng Panginoon. Pero nung sila'y nagkasala, ayan, nakita na nilang hubad sila, nagtago. Ayan. Tayo ba mahilig magtago ng ating mga kasalanan ng pagkukulang? Pwedeng hindi nakikita dito ng mga kapatiran natin. Pero hayag sa Lord ang lahat ng bagay na ating iniisip, ginagawa, sinasabi, at madali ba tayong humingi ng tawad sa Panginoon the moment na alam nating inuudyokan na tayo. Ang Holy Spirit po nasa bawat isa sa atin. Kaya nga nung binalikan ko yung prophecy na may binigay na 3 keys ang Panginoon, sabi po niya kay Dr. J, eto yung keys na gusto kong mag-work in you, through you, and for you. Ano na po yung nabuksan natin doon sa 3 keys? Baka naandun pa lang tayo sa una. God, the Holy Spirit wants to work in us. At every time po na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nauudyukan po tayo at ginagawa natin. Hindi lang yung binaliwala, hindi naman yan sa Holy Spirit. Kung hindi ka nagbabasa, hindi mo alam kung Holy Spirit yung nagsasalita. Pero nasa atin po, hindi ko kung hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya makita po natin, yung ating kalusugan ay na-restore yung through the atonement at one with Christ, at one meant for God. So, sin and sickness are the double curses that comes through the fall. Pero makita po natin, Jesus provide a double cure for the double curse, sin and sickness. Kaya nga po, yung mga mga naunang, mga matagal na sa Panginoon, tandaan nyo pa yung double for your trouble. Mga ko yung matanda, hindi nyo alam? Double for your trouble. Ano man yung trouble mo ngayon, dodoblihin ng Panginoon yung kanya pong ibibigay sa iyo. Yun ay kung, kasi kasama nga po dun yung proseso, hindi yung double trouble na ibibigay sa iyo, kundi dobling pagpapala dahil nagpahinuhod ka dun sa proseso para ikaw ay
maging Christ-like. Yung attitude and behavior, even yung ating mentality, way of thinking, gaano na po lumago. O parang ano lang, religious lang. Dito ako atin. Dito, pagkatapos ng misa, pagkatapos ng service, uuwi na ako. Na walang nakuha. Okay. So, dapat po pinagbubulayan natin. Dapat po iniisip natin at isinasagawa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Sabi po dito sa Isaiah 53 verse 4, surely our griefs He Himself bore and our sorrows He carried. Sa Hebrew word po, yung holy, yung griefs translated as sickness. At ito po ay galing sa word na shala, which means weak, sick, afflicted. So yung pong word na sorrow ay yung makab, pain. Ayan po sa Isaiah 43. At sabi nga po sa Tagalog niyan ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at ang mga kalungkutang dapat sana tayo ang dumanas. Wala pong problemang malungkot. Pero huwag kang mag-dwell dun sa lungkot. At yun pong sabi nga kung tiniis na niya yung mga sakit natin, yan. Sabi ko nga po, sabi ko, bilib ako dun sa dalawa. Kasi ako rin mo, ganun. Nag-iisa lang ako sa bahay Doon pag inatake ako ng kung anumang atake, wala na akong magagawang, wala akong natatawag ng kapit-bahay doon sa amin. So, isang biyaya po ng Panginoon, aware na yung katawan ko pag bumababa yung glucose ko. Kaya, patulad ngayon, nalimutan ko na naman magbitbit ng aking candy at chocolate. May chocolate pala ako dyan. Yan. So, isang biyaya po ng Panginoon, na yung pangangalaga natin sa physical nating katawan, yan, yung mga ayaw mag-vitamins, at yung sobra naman sa vitamins, talaga yung sa vitamins talaga okay? So, kasama po yun ng pangangalaga natin sa temporary katawan. Hindi naman po tayo ito katawan lang to. Mabubulok, uuurin, babalik sa alabok. Pero yung spirit man po na nakatira dito, nakatira lang tayo dito So, pagdating ng panahon, tinawag na tayo ng Lord, uwi na tayo sa permanenteng bahay. Willing ba kayo na pumunta doon sa permanent na bahay? O dito na lang ako, gandang bahay ko dito Yun. Doon po tayo, minsan hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Buhay ka ngayon, bukas wala na pala. Diba? Yun po, yung laging handa. Laging handa. Pag tayo po ay tapos na po yung ating, sabi ko nga, isang panalangin ko, Lord, matapos ko muna yung purpose ko dito sa lupa bago ako umuwi dyan sa mansion ko sa langit. Inaasahan niyo ba may mansion kayo sa langit? Tatlo lang yung may mansion. Yan. So, kasama po yun. Matinitignan ng Panginoon. Ang pinagtitiwalaan niyo po ba na source ng inyong income ay ang trabaho niyo, ang business niyo? Sabi ko nga po, lahat ng ating tinatanggap ang Panginoon ang nagbigay. Even yung kalakasan nyo para magtrabaho, even yung utak nyo para masolve po anuman problema at patuloy pa sa inyong trabaho. Pero pag hindi po natin in-acknowledge na ang Panginoon ang source ng lahat ng meron tayo, at inasahan natin, pwedeng mawala yung trabaho mo, pwedeng bumagsak yung negosyo mo. So, ano gagawin mo? Pero kung nakaasa ka sa Panginoon, lalo na po yung mga mangyayari pa. Kaya sabi ko sa inyo, basahin nyo yung mga prophecy. At makikita nyo, nangyayari nyo talaga sa panahon po natin. Sabi po dito sa Matthew 8:17, pakibasa po. He Himself took our sickness and carried away our diseases. So dito po makita natin, sinuportahan ni Matthew, the fact na yung physical healing is through the atonement of Christ. Yung naging isa na tayo sa Panginoon, hindi ko sinabing hindi na kayo magkakasakit. Kundi yun pong makita natin na patuloy po na yung kagalingan nais ng Panginoon sa atin. Ang tanong, inaangkin nyo ba? Ay hindi, may sakit na ako. Sabi ng doktor. Ano ang sabi ng Banal na Espiritu sa inyo? Kaya nga po lagi ko I am the healed of the Lord. Kahit na physically, na andun yung karamdaman, pero hindi ako nagdadwell doon sa karamdaman. Yung nga lang, nag-a-adjust pa rin ako hanggang ngayon.
Sa pagkain. Sa pagkain. Yung malaman ko kung kakainin ko eh. Okay. So, makita po natin. Kaya pa natin i-confess ito. Personal. Sino po yung kayang i-confess? Pakibasabi niyo po. Kinuha niya ang aking mga sakit at ilinis ang aking mga karamdaman. So, makita po natin na yung po sickness at saka yung diseases. Kung nakita niyo po kung ano yung disease, yung mga this is. Dahil hindi po yung mga stress, yan, mga disability. Yan. So, yun po yung ating mga kinuha na ng Panginoon sa atin. At patuloy na makita po natin sa Isaiah 53 verse 4, but in fact, He has borne our griefs and He has carried our sorrows and pains. Yet, we ignorantly assumed that He was stricken, struck down by God, and degraded and humiliated by Him. Pero makita po natin, kinuha na nga kasi para hindi na sa atin. Yes, mararanasan natin, hindi ko tinatanggihan. Lalo na kung pabaya tayo sa ating katawan. O even yung mga aware naman, talagang kanilang pagiging health conscious ay ginagawa. Pero nakikita po rin po natin, ay bakit bigla siya nagkasakit o bakit bigla namatay, gano'n. So hindi po natin alam at huwag natin to questionin ng Lord sa Kanya. Siya po yung may hawak ng buhay natin eh. Ng lahat ng tao. Hindi lang muna mga Kristiyano, ng lahat ng tao. Kaya nga po, hindi ba, pag sinabi mo sa masama, sabi sa Ezekiel, pag sinabi mo sa masama, na masama yung kanyang ginagawa at hindi siya nagbago, mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Kasi hindi nagbago. Walang change of mind. Nagpatuloy siya doon sa mali niyang ginagawa. Bakit po hindi ma-surrender ng mga hindi pa nananampalataya ang kanilang buhay sa Panginoon? Kasi baka ayaw nilang isurrender yung kasalanan at may mga kaisipan na, ay, gagawin ko rin naman kasi ulit ito. O di yun pa lang, hindi mo na isinurrender kasi isusurrender mo pa lang, iniisip mo na magkakamali ka ulit. Iniisip niyo ba yun? Na pag nagkamali kayo, magkakamali kayo ulit? O pag sinabi niyo, gagawin ko yung tama na gusto ng Lord, hindi yung sa kapangyarihan niyo, hindi sa strength niyo, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon na nasa sa atin. Nag-i-indwell po ang Holy Spirit sa atin, na-acknowledge niyo ba siya? Kaya nga di ba sinabi na maghintay muna kayo yan sa upper room. Saka po pinadala yung Banal na Espiritu sa atin. So, sabi po dito sa Isaiah 53 verse 12, He bore the sin of many. Actually, lahat ng tao po eh. Ang problema, ayaw tanggapin ng tao. Salamat sa atin na nanarito, tinanggap natin kung paano tayong tinubos ng Panginoon sa ating kasalanan. So, we know that He bore our sins by suffering as our substitute. And this is also true of our sickness. Since Christ bore both, we can have forgiveness and healing if we accept them by faith. So, yung po pananampalataya natin. At dito po, makita po natin itong dalawang to. So, surely our griefs, He Himself bore. At sa Hebrew word po ay nasa yan, and our sorrows He carried. At sa Isaiah 53:12, He bore, kabal, the sin of many. The same Hebrew word is used in respect to our sins and sickness. So, yan po yung sabi nga, makita po natin na yung kung pagkuha sa ating sakit. So, yung po makita natin, thus we understand that Christ bore our sicknesses in the same manner that He bore our sins. Ano po yung verb? High school, college, ano ang verb? Action. Yun. So, yun po yung ibig sabihin. Yung nasa, at saka po yung kabal, na yung sickness, at saka yung sin, ay kinuha na ng Panginoon. So, bakit nabubuhay pa tayo sa kasalanan at karamdaman? Baka ayaw mong i-let go.
Ano yung kanta sa ano? Let it go. Ayun yung pang let go. Ako matagal ko nang let go. Kaya nga lagi kong sinasabi, Lord, ikaw yung kagalingan ko. Atake pa lang ng muscle pain, muscle cramps. Sawayin mo na agad. Atake pa lang ng sumasakit din yung aking puso. Pero dahil alam ko, dahil nakapagpa 24 hours monitoring to the echo, ECG na ako, salamat po sa HMO, Dorothy, kaya hindi ko makapag-asawa. Ay dahil, nakita, normal lahat. Then at the same time, kailangan po na pangalagaan natin yung ating mga kinakain. Huwag kakain ng sobra. Ano lang yung kailangan ng katawan mo? Sa panalagi ko nga po, huwag nang umulan paghapon. Kasi paghapon at umuulan, napapakapi ako. Lalo na pagka So, pangalawang kapi ko pa lang naman dyan. Pero alam ko dahil makakasama sa kalusugan, huwag mong kape ng kape. Lalo na yung mga nagpupuyat dyan. Okay? Sa Isaiah 53:11, pakibasa po. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siya lalansa ng ligaya. Nalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pag-ibig. At ano po yung, sabi nga, hindi nawala yung kanya mahabang pagdurusa. Bilo mo, 33 years na nabuhay ang Panginoon para kung ano yung nararamdaman ng tao, alam niya, bilang tao, Diyos siya nagkatawang tao. So 30 years ay talagang pinagtiisan niya yon para matuto siya, naging karpintero pa dahil anak siya ng karpintero. At makita po natin, sabi nga po, hindi mawawala ng kabuluhan dahil ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. So, ang Panginoong Yesus pa rin po. Bakit tayo patatawarin ng Panginoon? At ang bawat isa po sa atin dito, tinanggap na si Jesus ang tumubos sa ating mga kasalanan, kinuha na niya lahat. Kasalanan natin, yung isang mga kaisipan, physical na katawan, lahat po ng former things na ating ginawang kasalanan, huwag na nating gagawin ngayon. Kaya nga po nung nakumpronta yung isang babaeng nangangalunya, at sabi ng Panginoon, sige, sino sa inyo yung walang kasalanan? Siya yung unang bumato. At nag-aalisan po, kasi lahat ng mga nandun na umaakusa sa kanya, may kasalanan. Okay? Minsan, madali tayo mag-judge. Lalo na, pag nanonood kayo sa mga nangyayari ngayon sa flood control project. Meron ba kayong nanggagalitin na ba kayo? Yan. Pero sabi ko na, Lord, salamat, ini-expose mo yung mga anomalya sa aming bibig. Kaya nga po talagang yung pag-raise up ng mga righteous government employee. Kaya kung kayo laging ini-encourage, kumuha kayo ng civil service. Kung gusto niyo mabago yung lakad sa inyong barangay, sa inyong syudad, bago kayo pumunta sa mas mataas na pwesto. Pero makita po natin. Sabi nga po kung paano yung malaking bagay ngayon, nagsimula lang sa maliit. Maliit na korupsyon, hanggang lumaki na. Nagkaroon na ng 28. Kasi pa isa. Hindi pa yung Talaga makita po natin. Dito, makita natin na sabi nga po, she answered no one, Lord, and Jesus said, I do not condemn you, not either. Go, from now on, sin no more. The moment na pinatawad na tayo ng Panginoon, pinatawad na natin personal ang ating sarili sa mga pagkakamali. Kasi minsan pinatawad na tayo ng Lord, pinatawad na tayo ng pinagkasalanan natin. Tayo hindi pa mapatawad sa sarili natin. Ano ka? Hindi lagi kasi pinapaalala ng kaaway. Bakit pinaalala mo? Kaya mo na masawayin yung kaaway. Mas makapangyarihan yung Diyos na nasa iyo. Kaysa yung bulong niya. Kaya nga bulong lang yan At alalahanin nyo, hindi na dadalihin ng kaaway yung kanyang mga alipores. Nadalihin po niya yung mga nanampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya nga po pagdating ng Antichrist, na naandyan naman na, yan, sisimula na tayo ng mga cashless society. Nakita po natin
ang Antichrist po, nagsasabi na hindi pwedeng maporma si Kristo sa inyo. Kaya kailangan patunayan po natin kung paano yung kanta natin kanina. Lord, yung light mo ang mag-shine sa amin at maging asin kami. Pwede si salt. May health benefit. So, sabi nga po dito, people who blame others for their failures never overcome them. They simply move from problem to problem. To reach your potential, you must continually improve yourself, and you can't do that if you don't take responsibility for your actions and learn from your mistakes. All throughout our life, maaaring magkamali tayo. Ang importante doon, natututo ba tayo sa ating pagkakamali at hindi na natin inuulit? Halimbawa, na-scam ka nga sa pera, maliit na halaga lang. Yan. Tapos umulit ka pa ulit, hindi ka na natuto. Di mo muna inalam ano yung tamang paraan. Ang dami ngayon sa social media, di ba? Pag ako nagkakamali ng pindot sa mga natural healing, ano yan, may alok na. So, binablock ko na. Ito nagkamali lang ako ng pindot. Mga ganong klase ba na ano? Doon ka na sa totoo talaga. Okay? So, thus we see that Christ's atonement on the cross provides a perfect remedy for the total man. Christ purchased fullness through His death. At yung common Greek verb po sa save is sozo, which conveys the idea of wholeness. The word is translated save. Kaya nga po dito sa Romans 10:9 sa Amplified Version, because if you acknowledge, i-acknowledge muna natin, tanggapin natin, and confess with your mouth that Jesus is Lord, recognizing His power, authority, and majesty as God, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Wag niyong kalilimutan na buhay ang Diyos natin ngayon, si Jesus, na nakaupo sa kanang trono ng Ama sa langit. At siya na po yung nag-i-intercede ng mga panalangin natin. Siya na yung nagsasabi sa Ama. Lalo na, kung yung prayer nyo, align doon sa kanyang word, doon sa kanyang sinabi. Huwag kayo mag-pray ng paulit-ulit. I-declare nyo kung ano yung pinangako ng Panginoon. Nire-record nyo ba yung family altar nyo? Paulit-ulit ba yung bilin nyo? Sabi nga po hindi po genie ang ating Diyos na hilingin natin ito, ibibigay niya. Kung di i-declare mo, ano yung tinanggap mong pangako niya, pinapasalamat. Lord, salamat po sa mga ministering angels na yan yung katungkulan nila, mag-minister sa saints. Santo ka, di ba? Santo Jere, Santo Blessed. Mga saints tayo eh. Hindi nyo alam? Hindi nyo alam na saints tayo? Oh. Kaya mag-minister yung mga anghel. Minsan nagkakatawang tao po na. Nagpadala Lord ng anghel. Pero tao yun. Pwede niya ipadala yun. Pwede niya gamitin. Ma-acknowledge lang natin in our spirit. Diba nabanggit ko sa inyo, na nagpadala ang Lord ng ano kasi hindi ko alam yung gagawin ko. May pinadala sa tao. Pero sa akin personal, Lord, salamat sa anghel na pinadala mo. Na tinuruan din ako. Ginaid din ako. So, acknowledge mo na yun yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon. So, sa Tagalog po, kung ipahahayag ng iyong bibig, siyempre, di naman makakapaghayag ng ilong mo. Saka yung kamay mo, unless na, ano yan, sa deaf and mute. Na si Jesus ay Panginoon at buong puso ka sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So, lahat naman po dito ay ligtas na. Tama po ba? Amen. Meron ako hindi nakitang magbukas ng bibig dyan eh, patatanggapin mo kayo. Saka hindi pa kayo siguradong ligtas na kayo. Sabi po dito sa Mark 6:56. Okay, basa po. At saan man siya pumunta sa layo, sa lungsod o sa kabukiran,
Agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakusa sa kanya na humawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng makahawak dito ay gumagaling. So makita po natin, hindi lang po na isang babae yung mawak sa laylayan ng damit ng Panginoon. Sa testimony po ni Mark, sa kanyang pagkakasulat, marami yung gustong humawak. Sabi nga, lahat ng makahawak dito ay gumagaling. Laylayan lang ng damit ni Jesus. Gumagaling na. So dito po makita natin, kalooban ng Lord na mapagaling tayo. Lalo na po, yan, yung emotional natin, yung mental na kaisipan natin. Kaya nga po yung physical, spiritual, psychological, at yun po emotional sickness ng ating katawan bilang tao, bilang nakatira sa temporaryong templo. Yan. Naantay nyo ba yung glorious body nyo pagdating ng panahon na hindi na mabubulok, hindi na uuurin, hindi na mababawasan kung baluktot man itong daliri ko ngayon, at least matutuloy na ito. So, inahintay ko rin talaga yun. Kung puro peklat yung aking binte, natay ko din na pagdating ng panahon, makinis na. Kasi nga, without wrinkles and spots. Diba? So, nakita po natin, if this being the case, why then should we imagine that healing is not for today? Alam niyo po yung danger dito, dahil nga, ang dami na natin nakikita sa social media, mga paraan kung paano gumaling, diba? Lalo na yung mga paraan na ako po yung naka-order ng holy herbs at ako yung nagpa-teleconsult po. Kaya doon ko nga nakita yung sabi niya, pag nagpa-colonoscopy po kayo, ayan, makikita nyo, ito yung malinis na bituka, ito yung mga bituka, na lahat po ng mga kinakain natin, ayan, yan nag-i-stack at meron din po mga parasite na gumagalaw-galaw pa sa buwan. Yan. So, makita natin na yung pong pangangalaga sa templo ng Diyos ay maranasan po natin at patuloy tayong makipag-cooperate sa gusto ng Panginoon, lalo ng mga kabataan. Malayo-layo pa ang takbuhin nyo. Hindi ko sinasabi to dahil ako'y malapit na mag-senior. Proud ako na mag-senior next year. Kaya pag tinatanong ako, Ma'am, senior po, pag nagbabayad ako, ay hindi pa, next year pa. Hindi ako offended. Bakit ako offend? Kasi ngayon pa, hindi nga maabot ng senior eh. 20 pa lang, namamatay na eh. Hindi ka pa na-offend, hindi ka pa natutuwa. At sabi nga, yung puting buhok ay talagang mas crown pa yung kaysa crown na buhok. Kaya pag dating ng birthday ko, hindi na ako magkukulay. Yung natural, sabi nga ni Nina, eh, maganda rin yung natural na puti na. So, isang hindi niya nakikita kasi si Sister Peg, ganun yung kanyang buhok. Natural na pumuputi yung kanyang buhok. At maganda pala. So, sabi po dito, pangako ng Panginoon, I am the Lord, I change not. At patuloy po natin i-confess ito. Kung inyo pong pinaniniwalaan, i-confess niyo po ito. So, this I believe and declare. So, if Christ bore the penalty of my sins, I do not have to bear it. If Christ bore my sicknesses, then I do not have to bear it. Ano pa po yung mga sakit at karamdaman na dinadala? Yun po, kasabi nga eh, personal nyo po ito kasi nga mighty. Ito mismo yung nag-declare. Lord, kinuha mo na yung sakit ko. Kinuha mo na yung aking mga kasalanan. At kung nagkulang ka man ngayon, talaga may time na kailangan mong makita na madaling magpatawad ang Lord. Ang tao nga, minsan mahirap ang magpatawad. Pero ang Panginoon po, napakadaling magpatawad. Lalo na kung sincere yung pagpapatawad ay yung paghingi mo ng tawad. Hindi yung pahingi ka lang ng konti-konti. Patatawarin naman ako ng Lord. Pero hindi ka pa humingi ng tawad. Niisip ko na agad patatawarin ka. Mayroon pong requirements, may condition. Kaya nga, di ba yung kung paano yung sa Romans, ipapahayag mo na ng labi mo.
kinoconfess mo ba pag sinabi ng Lord, oh, mali itong ginawa mo. Nagsasorry ka ba? Sa Panginoon. Lord, sorry po. Lord, sorry po. Nalita ko sa pagsunod sa iyo. Sa time na sinabi mo. Pagsunod doon sa dapat kong gawin. Pagsunod doon sa dapat kong ibigay na oras sa iyo. Pagsunod sa commitment ko. Kung kailan ako magbabasa ng Bible. Yan. Humingi na ba tayo ng tawad? At pag hindi ba natin ng tawad, may plan of action na tayo. O may action plan na tayo, paano natin itutuwid ito? Para, yung kung sabi nga kung ang prayer natin everyday, Lord, I want to bring pleasure to your name. Everyday po, yun ang panalangin namin ng aking anak. Lord, ano man yung gawin namin, ano man yung sabihin namin. Yan. Kaya wala naman ako siguro dito nakakapagmura. Ay! Yan. Naririnig ko kasi yung mga naglalaro, mga kabataan sa kapitbahay ko. At pag lumabas na ho ako ng aming, ng terrace, nagsasampay ako. Dahil napagsabihan ko na ho sila minsan. Sabi ko, mga ano ba yung nanay nyo? Ganun mo talaga. Tapang Tapos, kinausap po yung nanay nung may anak. Ito, pasensya na po kayo ha, kasi hindi ako makapakalito sa mga sinasabi ng kanilang bibig na nanay din mo ako eh. Tapos tatawagin mo, ay! Diba? Sagwa. Sinabi niya, may kasama pang mo. Kaya sinabi ko, bakit? Ano ba yung nanay niya? Minsan takot tayo mag-confront. Hindi tayo confrontational, sabi nga ni Mayor Vico. Kahit meron na maling nakikita, Mayor Vico ba yun o Mayor Magalo? Yan yun. Pero sinabi ko nila yun, kasi hindi confrontational ang Pinoy eh. Nakita ng may mali, ayaw pang sabihin. And even po sa mga paglalakad natin sa mga legal na papel ng church, lalo na church na yun ha. Ay, so sabi ko nga gusto ko ulit maglakad. Kasi natututo po ako pag ako'y naglalakad ng papel. Okay? So, nakikita ko yung mga padulas, mga alam mo yun, madidiscern, kasi discerning ng spirit doon sa kausap mo. Nung nakita nilang, nung time na hinihingi nila to, sinabit ko lahat. Alambalag muna pa ulit, Tapos nung sinabi ko yung naglalakad ng papel, San Pablo na biyaya. Ano po, dadali ko pa po sa Santa Cruz Laguna para ma-check po. Ay, hindi po kasi ganito. Hindi pala, ginawa na niya. Pero sinunod ko yung sinasabi niya, kailangan niya itong dokumento ito. Tayo rin po kasi gagamitin ng Panginoon para hindi na lumala pa yung kasalanan na meron sa ating bansa. At, sabi nga po sa biyaya po ng Panginoon, kung paano pinagagaling tayo ng Lord. Mga mag-asawa, wag nang magtatago ng sama ng loob, ha? Sabi nga po, di ba sa James, wag lubugan ng araw ang inyong galit. Yun po the moment na, kasi lalaki pa po yan eh. Imbis na maliit lang, alam mo, nagtampo ako sa iyo kasi hindi mo ako pinasulubungan ng Jollibee. Binilin ko pa man din sa iyo, yan mo ko ng Jolly Hotdog, tapos nakalimutan mo. Ngayon, kung ikaw naman yung asawang pinagbilinan or anak, pasensya na po, bukas dadalang ko kayo. Di tanggapin mo na yun. Tapos i-chat mo ulit. Yung pangako mo mga simpleng problema na kayang tugunan agad. Huwag na palalimin yung sama ng loob. Tapos hanggang pagtulog mo, inisip ko pa yung Jolly Hotdog na hindi na ibigay sa iyo. Bakit? Pagkain lang yun. Tapos sinalikuran mo pagdating sa paghigaan mo sa kama. Di mo kinakausap. Sa mga magkapatid. Diba? Nagkakaroon din kayo ng Clash of the Titans. Clash of the Titans talaga. Diba? Yun po yung sinasabi sa Matthew. Na kung meron kang
ano mang laban sa isa, kausapin mo. Hindi pinagkalat mo na sa buong barangay, sa buong kamag-anak mo, sa buong friendship mo. Pero mismo na yung tao na doon ka sumama ang loob, hindi mo sinasabi. O paano mariresolve ba yun? Kaya po yung mga application natin ng mga values and principles, mga commands ng Panginoon sa Bible, lalo na pag hindi marunong sumunod. Paano rin i-deal ng mga magulang, ng mga anak na hindi marunong sumunod. Diba? Sa akin, mas malaki na yung masusunurin ko eh. Mas matanda na eh. Okay? So, sinabi ko, huwag ka maglaba. Kasi hindi ako mapalagay pag nagsasampay, nagugulo yung aking ano. Ako na maglalaba. Ikaw na lang ang taga-buhat doon sa pagtago ko isang pay. So, at least payapa ako. Kapag siya kasi naglaba, lalong maaasar eh. Dahil hindi po siya sa pinaglalagay yung mga hangin, pati yung ultimo yung diba yung sa pagsasampay lang. Yung pagsampala ng sirampay. Nakakita ko, Diyos ko. Isot. Kasi nagmamadali dahil ng ulan, hindi tinambak doon sa basket. Eh may paraan ako na pag ako'y nagsilong, nakatiklop na yan, kahit nakabaliktad pa, nalatad ko ng maayos sa basket. Para pag nagtiklop ako na mga, hindi man 3 araw ba, pero, sabi, unat na, hindi na, kasi hindi rin ako mapakali pag hindi ko pinaplansya yung mga gusot kahit pang bahay natin. Kaya sabi ni Dililong Mami, huwag mo nang plansyahin. Kami na ang mamamalansya, sabi niya gano'n. Kapasensya ka na ha, kasi ako kahit pambahay namin, short man lang yan ng gusot. Yung telang gusutin, yan. Pinaplansya ko. So, patuloy po, everyday i-apply natin yung wag nang dumami pa yung sakit natin. Sakit ng kalooban, sakit sa isip. Kausapin nyo. At pag nakipag-usap po kayo, pag-pray nyo yung time, yung place. Kaya nga mas maganda, lumalabas din kayo sa bahay nyo para hindi ko yung drug kung talaga. Pero kung malaki naman yung bahay nyo, okay lang rin doon. Na kayong dalawa lang, di ba? Yung tatay at anak lang na lalaki. Hindi kayo na mag-usap. Hindi mo kailangan lagi kausap yung nanay. Yun na nag-amen. So, lalo na pag yung tsaka pag nakipag-usap po kayo, paano yung tinuro ni Ate Jen, pag nakikipag-usap ka, makinig ka muna. Hindi yung, meron ka na agad pangontra dun sa sinasabi nung kausap mo. Pakinggan mo muna mabuti, i-discern mo din. I-discern mo, Lord, ano ba yung ibig niya sabihin dito? Lalo sa mag-asawa. Dahil wala na akong asawa, ay hindi na makarinig ko sinasabi. Pero yun, makita po natin. Magkaiba po kasi yung pagkalikha sa atin ng Lord bilang babae at lalaki. Hindi pwede yung isip ng babae, ganun din yung isip ng lalaki. Kaya nga, pinagsama kayo ng Lord para kung ano man yung kaibahan sa inyong mga kaisipan. Kaya nga, pag-iisahin mo. Magkakaroon kayo ng compromise, magkakaroon kayo ng, ito yung natin, ito yung ground natin, ito yung gagawin natin. Hindi yung pagtatalunan, kasi gusto ko ganito. Hindi po ba? Pero lagi ko po sinasabi, ang mga ama po ng tahanan, ang asawang lalaki, ang inilagay ng Panginoon na head of the family. Hindi po yung nanay, kahit na kayo yung may trabaho, lagi pong yung lalaki. Since kami dalawa ni Anel, kami na lang. Kaya tayo na yun. Tayo na dalawa yun. Yung head of the family. Yun po yung isang bagay na makita natin. Kasi minsan kahit yung protocol na yun, nagbabiolate natin sa ating bahay at sa ating pagsasama. Kaya kailangan din po ng healing touch doon. Para yung pong harmony sa pagsasama ng babae at lalaki, sa pagsasama ng pamilya. Minsan nasama-sama na ng loob mo sa tatay mo, sa nanay mo, hindi mo pa sinasabi. Naaapektuhan na yung pag-aaral mo. At yung nanay mo naman, sama na rin ang loob sa'yo. Kasi hindi ka sumusunod dun sa mga sinasabi niya. Bumangon ka na maaga. Mag-ayos ka na bago magganito. O yung gamit mo.
Naranasan ko rin naman yan noon. Kaya lang, since may sarili kami po at doon sa Laguna, kaya ano rin po ako, may sarili akong yung bagang space na makakagalaw ako. Hindi naman lahat po sa atin gano'n, di ba? So, kailangan po na patuloy yung pag-a-adjust natin. Kaya, yung healing ng Panginoon ay patuloy na mangyari sa bawat pamilya. Nais po ng Panginoon na pagalingin ang bawat isa sa atin. At patuloy na magkaroon ng harmony sa pagsasama po ng pamilya. At sa atin pong pagtatapos, sabi nga po nabasa niyo po, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Okay. Happy Sunday. Okay. So, yun po, para may time pa kayo para mag-fellowship, mag-usap, ano yung mga kailangan yung pagalingin, at patuloy po na sa biyaya ng Panginoon, yung kasama pati bulsa nyo sa kailangan pagalingin. Bulsa, marami bang kailangan pagalingin yung bulsa? Yan, okay. So, yung tamang paggamit po at tamang pag-honor binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga po, yung pong ating seed at yung pong ating pagbabalik na kung ano po yung binigay niya sa atin, ay patuloy po natin gawin in preparation at protection din po natin sa pagdating pa ng mga magiging problema sa ating ekonomiya. Kasama po yun na mararanasan po ng buong mundo na. Kaya nga po piniprepare tayo ng Panginoon ngayon na yung pong ating pag-honor sa Kanya bilang source ng ating income o lahat ng meron tayo sa ngayon. Sabi nga po, lahat ng meron tayo sa daigdig, pansamantala lang yan. Pero ang intindihin po natin, yung pang-eternal na value. So tayo po ay sama-samang manalangin. Heavenly Father, I have given them your word. Salangin ko po, Lord, na you will continue, Panginoon, na mag-manifest ang iyong healing touch sa mga may sakit, Panginoon, physically, spiritually, kung wala pang personal na relasyon sa iyo. At kung may pinapasurrender ka, Panginoon, sa amin na hindi pa namin na-surrender, dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang mag-uudyok, hindi po ako. Pero kung nakinig po sila at patuloy nilang isusurrender, alam ko po na i-accept mo to at yun pong action plan na kailangan nilang gawin upang hindi na mabalikan ito kung ito ay masama at maipagpatuloy pa kung ito naman po ay isang mabuti, Panginoon, na bagay para po sa iyong kingdom at just advancement. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na nag-honor sa iyo at pagpalain mo rin po ang kanilang kabuhayan. Salamat po sa wisdom and discerning of the Spirit, Panginoon, sa kanilang mga katransaksyon. And thank you, Father God, na lagi po ang iyong mga ministering angels ang nagpoprotekta po sa bawat isa sa amin, mula sa aming mga anak, sa aming kabuhayan, sa bawat isa po sa amin na nagtitiwala sa iyo daily, Panginoon, at umaasa lamang sa iyong pong kapangyarihan upang kami ay makagalaw, makagawa ng mga bagay na ipinagagawa mo at ipinahahayag mo sa amin. Pagpalain mo po na mabuting kalusugan at salamat din po sa patuloy na kagalingan ni Sister Jane Testor. Thank you, Lord, sa peace na patuloy po nilang nararanasan, Panginoon, sa kabila ng mga kanilang pinagdadaanan at patuloy, Panginoon, na sa iyo pong biyaya, Lord, it will come out for good, Panginoon, para po maibigay ang glory sa iyong pangalan. Thank you, Father God, for your faithfulness and your goodness in our lives. At patuloy, Panginoon, na pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Thank you for your protection. And thank you, Lord, na ang iyo po kasagutan sa anumang kanilang mga panalangin ng ayon sa iyong kalooban ay kanila pong makamit. Pagpalain mo po ang mga estudyante, Panginoon, na sa everyday nilang pagpasok, maging pagpapala sila sa kanilang mga guro, even sa guard, Panginoon, na kanilang mabati, sa kanilang mga klase, at patuloy na ang asin at ilaw ay makita po sa kanila. Ikaw ang manifest
sa kanilang buhay at wag po nilang tignan ang kanilang sarili ng mas mababa kung paano mo kaming tinignan. For we are fearfully and wonderfully created by you, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, na we will value ourselves as you value us, Panginoon, na ibinigay mo po ang iyong buktong na anak upang mamatay in our stead at ang iyong pong biyaya ng pagpapala, ng kalakasan, at yung pong pag-serve nila even in their young age at maging yung mga nanay at tatay po na narito. Patuloy na ma-serve namin ang purpose mo to go and make disciples at patuloy kong turuan sila ng mga bagay na ipinahayag mo na sa amin. Lord, dalangin ko po, lagay mo sa bawat isa ang desire to be a witness, mga laga, at patuloy kong mag-make ng disciples, Panginoon, para po sa iyong kaharian at para ma-serve ng bawat isa sa amin ang purpose na inilagay mo na po sa amin. Pinupuri, pinapasalamatan ka po namin, amin ang sa langit. And thank you, Lord, for this time of fellowship sa bawat isa, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless po.